Magandang araw po sa lahat. Okay, mayroon tayong bagong video kung saan mga bias media nandyan na rin sa Netherlands para mag-cover kunwari, no? So ito si Sen Hernandez, pahiya dito sa mga kababayan nating nasa Netherlands, mga kababayan. So ito, talagang pilit man ito na inutusan ating mga kababayan. So ito, wag na nating patagalin ang mga banat ng ating mga kababayan dyan sa Netherlands. Talagang pahiyang-pahiya ito si Zen Hernandez. Alam niyo naman yan mga kababayan, dahil itong mga bias media ay talaga itong mga bayaran to. Lahat po ng mga balita ay talagang ginagawa nila ay maging sila ang mga kawawa at maging kawawa ang mga Marcos. Na-experience na natin yan mga kababayan doon po sa KOJC Seeds. Kaya itong sila, katulad nito ni Gretchen Ho, yan, na-experience natin yan sa KOJC. Nandun tayo ng 16 days dyan mga kababayan. Tinulungan pa natin to itor kung saan yung mga dapat i-cover nila. Pero pagdating sa balita, baliktad at baliktad po. Ipi-play natin yan. Isa sa mga nag-trend na mga video sa TikTok na ginawa niya na nabulabog sila dyan, mga kababayan. Ito, dalawa po sila dyan. Yung media ngayon na nandyan sa Netherlands. Yung mga bias media at bayaran po. So, ayan ha. Kaya pansinin nyo yan, mga kababayan. Talagang yan po ay mga pakawala rin ni Tabby. Dahil mapapansin nyo sa lahat ng mga balita, talagang sila yung kawawa. Di ba? So ito na, pakinggan na natin. Mga we are not paid by Yes, the yes, ma'am. Marcos. No. Yeah, we are here Suplak na agad, we are not paid by Marcos. to sympathize. We are from Belgium, Germany, and Oh, nice. Lumipat pa kayo? Germany. Di ba, kunwari si Sen, lumipat pa kayo. Lumipat pa kayo. Tuloy din. Our own money. Our reporter from ako rin ay taga-ABS-CBN, Sen Hernandez po. Sen Hernandez. She's also reporting, taga dito I'm sa an Netherlands. ex-mayor of Kabakan. Talaga? I'm a two-termer. Baka pwede My kayong tumayo sa husband likod is niya. also... Ayan. Kung nakikita nyo guys, talagang nanguuto pa to si Sen. Also a mayor. hindi. Gagamitin nyo lang kami. Bakit naman? Oo. Against naman kay Ate. Tingnan nyo mukha guys. Labi, sabihin natin yung mukha. Tingnan nyo. Oh, mukha niya. Suplak, pahiya. Pahiya ka sa mga kababayan natin dyan, Zen. Si Sen Yes. She tried to check the health of our president. He's an 80 years old by March 20. So, kitang-kita nyo po guys kung gaano po kamahal ng mga kababayan natin dyan si Tatay Digong, no, na talagang napapansin natin na talagang nandyan po talaga sila para sa pagsuporta kay Tatay Digong. Pero itong mga vice media nandyan para kumuha ng balita at ibabalik ta rin naman. So pwede Grabe. nga po, He was diba? kidnapped in the Philippines. Oo. Kasi parang we will mention na nandito yung supporters. Kunwari ka pa. Natutulak. Siyempre, may magsasabi na hindi pinapakita ang supporters now. We're showing people. Yeah. That's what You we're can looking show for. us that we are not Bilib ako dito kay ate yung hinawakan ni Sin. Talagang hindi talaga pinansin. paid. Yes, sir. And he's my husband. Are you married to Alice? Yeah. Yeah. He married at the moment. Nagkukunwari na lang, hindi pa ya. Pero, play natin yung subtitle. From the Philippines. Yeah, we Yeah. over here. Kanina yan, sis, oh. Sis, kanina lang, oh, mag-email lang. Email mo. Hindi pinansin. Ganyan mga kabayan. Dapat mag-ingat po talaga tayo dyan mga kababayan dahil sa mga pinagagawa nitong mga bias media. So, nakakatakot po yan sila. Lahat ng sinasabi mo, konti lang yung kukunin din kung saan yung pabor sa kanilang balita. Kaya huwag talaga magpa-interview sa mga kay Gretchen Ho. Ito, kay Gretchen Ho at kay
kay Zen Hernandez na pinadala dyan ni Tambi. Talagang yung mga balita niyan, baluktot po yan mga kabayan, for sure. Alam na natin yan. Nangyari na yan sa QGC. Sinamahan natin ito si Gretchen Ho. Pero ano nangyari? Pag balita, ito ipakita ko sa inyo guys. Isa sa mga nag-trend sa TikTok. Nagulat na lang kami pagkasunod na araw. Ganun na ang balita. Ito. Don't allow any media, any vlogger po, anyone. Pinolente po. Oo. Wala kasi pumasok. Oo na po kasi. May court order na po. Oo. Okay. So, mukhang ano, pwede na. Kasi ano eh. Ito may court order na kasi. So, medyo alanganin tayo. Medyo alanganin tayo. May TPO na kasi yan. Temporary Protection Order. Kaya ganyan yung mga galawan ni Gretchen Ho dyan. Alam nyo, ang dami. Tinulungan namin yan siya. Saan pumunta? Saan yung mga sinasabi ng underground. Wala namang underground doon. Pagbalita, baligtad pa rin. Talagang pinilit nila. May underground pa. Bali sa GMC, papunta sa simbahan, papunta kahit saan-saan. Grabe. Loko talaga itong mga bias media. Ito, Gretchen, no? Idol ko pa naman sana ito dahil magaling ito magbalibot mo. Wala na talaga kung kaano-ano dyan. Talagang bayad talaga to, klarong-klarong bayad. Huwag talaga kayong maniwala dyan sa mga mainstream at bias media na yan. Talagang ititwist yung balita, ang balita niyan, guys. O, tingnan nyo ito. May court order na kasi. So, medyo alanganin tayo. Medyo alanganin tayo. O, di ba? Yung spokesperson niyan dati sa QGC, talaga napakasinungaling din. Talaga sinasabi nila, labas yung picture nyo, kung nahukay kami, hindi pa namin. Sa uli, namin din ng Regional 11, si Ture, namin yan din, naghukay sila. Kaya, yung mga spokesperson ng mga pulis, huwag talaga tayong maniwala dyan, lalo na sa mga media na yan. Kung pwede kung maniwala po kayo, guys, doon po kayo maniwala sa mga nagla-live ng mga vloggers, tulad sa Moskero sa Bukid at iba pang mga sulid ng mga Duterte vloggers, mga kababayan. So, ayan, grabe. Grabe na po mga balita ngayon. Ito, pakinggan natin yung buong with subtitle ito para maiintindihan po talaga ninyo yung mga sinasabi nila ate. Ito, play na natin! We are here, we are not paid by Yes, the yes, ma'am. Marcos. No. Yeah, we are here to sympathize. We are from Belgium, Germany, and Germany. With our own money. Our reporter from ako rin Oo. ABS-CBN, Zen Hernandez po. Sen Hernandez. Anong pakikwesin Hernandez? She's also reporting, ano yan, taga dito. I'm an ex-mayor of Kabakan. Talaga? I'm a two-termer. My husband. Mukha din si Hernandez. So talagang nanluloko guys. is also a mayor. And we, Gagamitin nyo lang kami eh. So plak si Sen. Bakit naman? my husband is also Gagamitin nyo lang kami eh. Tingnan niyo mga mukha niya guys. Ay, talaga. Oh, yan. Tama po yung ginawa mo ate. Huwag talaga kayo mapagamit yan. Kaya susunod, yung si Gretchen Ho, hindi ko na talaga yan papansinin. Talagang tinulungan na nga namin. Tapos pagbalita, twisted pa rin. Pinipilit pa rin yung mga maling balita. So, ayan. Bakit naman? Bakit naman? Ala. Sira yung mojo. Diyos ko. Kayo kay Duterte, di ba? Oo. Kayo? Si Ano yan? Ano yan sabi mo, te? Ito. Against Duterte kayo eh. Cesar Nurse, he tried to check the health of our president. He's an 80 years old by March 28. Hello, andito na po kami sa facilities ng saan po nila dinala si President. Ngayon, we are trying to So, ayan guys, wala talaga nakapag-interview dyan si Sen na
yung sinuplak siya ng mga kababayan natin dyan sa Netherlands. Ay, pero mina-interview pa rin yan siya sa balita niya, guys. Alam natin yan eh. Talagang namimilit din yan yung mga bias media talaga and yun. Pete will doing for the appointment na unsa-una mo padala ang jacket pagkaon, but I know we are not allowed for the food, but as long as we have the appointment, they try because itong mga kasama ko nurse, and then gusto nilang makita ang health status nating president. So, ganyan po kamahal na ang Tatay Digong natin, no? Kahit saan pumunta sa tatay. Yan, mga nurse po yan, certified nurse po sa Netherlands. O, ang iba dyan, galing pa ng Germany. Talagang gustong makapasok, gustong pakainin si Tatay Digong, gusto i-check up si Tatay Digong. Ganyan po, kamahal ang mga Duterte po. Then nakita po natin dun sa mga video na dumaan din si VP Sara sa Dubai, talagang marami naghahabol kay VP Sara para i-welcome at sinusuportahan si VP Sara para makita rin niya rin yung kanyang papa rin sa Netherlands. Kaya dumating na si Sara, pero ewan ko lang kung nabalitaan na natin na nagkita na po sila ng Tatay Digong. Kasi hanggang sa ngayon, sabi ni ES, hindi pa nila alam kung saan si Tatay Digong. Kaya dapat mabalitaan na natin kung saan na po si Tatay Digong. Know that our president, March 28, I think, his birthday, and he's 80 years old. And inilagay nila dito, napakalamig. Right now, malamig masyado dito. So we have also a GMA here, mga Tagalog, and we said it, nasasaktan kami with the ABS or the GMA because hindi sincerong nagmamahayag kung ano ang katotohanan, ano ang mga feelings ng ating mga kababayan dito. Yes, totoo po yan mga kababayan. Talagang hindi po yan sila sincero. Bayad po yan sila mga kababayan. Tulad po talaga yan ginawa nila sa QGC. Baliktad sa mga binabalita. Sa amin, live, walang cut pagdating sa kanilang edited ng mga news. Then, nakausap ko po yung GMA ng mga writer at cameraman. Wala po talaga silang magawa. Kahit na ang balita nila makayos pagdating sa nasyonal, talagang baliktad at tinitwist talaga mga kababayan. So, nakakaiba na po talaga mga kababayan. No? Kaya huwag po talaga tayong maniwala dyan sa mga bias at mainstream media yan dahil pakawala po yan ni Tamba. So, totoo po itong sinasabi ni ate. Dahil yung pag nag-i-interview yan, yung mga words mo ay tagpi-tagpiin, yung buong thoughts ng sinabi mo, hindi yan ipapasok. Kaya tama po itong ginawa ng mga kababayan natin sa Netherlands na huwag magpa-interview. Dahil di po talaga yan sila sincero sa mga feelings ng ating mga kababayan na kung saan sa nagmamahal po kay Tatay Digong. Ito, galing ito sila sa Belgium. The other, Germany. This is Germany, Belgium. Wala po kaming bayad, hindi po kami binabayaran. Yes. Na andito, sarili namin ang pagpunta dito. Sariling pera, sarili naming gastos. So kami, naka-hotel kami. We spend more than 100 euro para lang makapunta. So now, Pete is doing good para sa appointment nila with a lady from Germany. There. So, ganyan po talaga pag supportin ni Tatay Digong, no, mga kababayan, no, na kanya-kanya talagang gastos yan. Hindi po yan bayad. Talagang gumagastos po para lang makita si Tatay Digong. Iba dyan, talagang binabayaran talaga yan. So, iba po ang pagmamahal ng mga kababayan nating Pilipino na nagmamahal sa pamilyang Duterte. Ganyan po talaga, talagang gumagastos ng sariling pera. Para makapasok. We are trying our best to get an appointment and we call inside.
So, yun guys, doon nagtatapos yung video ito. So, paalala lang, huwag po talaga tayo basta-basta lang magpa-interview sa mga mainstream at bias media dahil yung ginagawa nila talagang dyan ay iti-twist at yung mga balita nila ay baluktot po. Hindi po yan totoo. Talagang huwag po talaga tayong maniwala dyan sa mga binabalita ng mga mainstream media, lalo ng mga presko ng mga pulis. Proven and tested na yan sa KOGC Seeds. Talaga binabaliktad nila. Mamaya, tanungin mo, sabihin, saan? Sabi, hindi nagukay. Mamaya, aaminin, nagukay sila. So, ganun kasi nungaling po ang pang-gobyerno ngayon. Lalo na sa mga pulis. Lalo na pag si Tory nagsalita, walang pong tama dyan. Puro yan mali. Puro yan sinungaling. So, ayan guys. Update lang dito sa Davao ngayon. Mayroon po tayong kasama. Nag-live doon. So, ayan, umiikot na naman yung mga drone sa lahat ng mga compound ng mga bahay ng mga pamilyang Duterte. So, sa lahat ng mga gustong sumuporta pa at magbantay sa lahat ng mga bahay sa kay BP Sara, kay Tatay Digong, kay Basti Kung Pulong, welcome po kayo doon. Kung pwede, magdala rin kayo ng mga additional na mga pagkain o magdala po kayo ng mga damit, matulugan na kung saan doon po magbantay po. Yun guys. Yun po yung update. Talagang nagkaisa na po ang sambayan ng Pilipino para protektahan po ang pamilyang Duterte. Dahil sila lang po talaga ngayon ay inaatake ng gobyernong ito. Kasali na po tayo dyan mga kababayan dahil sa totoo lang wala pong ginawang masama ang pamilyang Duterte. Ang ginawa lang nila po ay gumawa po sila ng mabuti para sa bansang Pilipinas at sa mamayang Pilipino. Pero ngayong gobyernong ito, hindi po sila nag-declare ng martial law, pero yung ginagawa nila ngayon ay martial law na po tayo ngayon. Guys, so salamat sa iyong panonood. Huwag niyo kalimutan i-like at i-share ang video ito at huwag niyo na kalimutan mag-subscribe sa Muscular sa Bukid. Salamat po. God bless sa lahat.